Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is the Emmanuel, God with us. So, ayon po sa Matthew 1 verse 11 is, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So, sinasabi po sa teaching dito is, God wraps Himself with humanity. So, ang ating Panginoong Hesukristo daw po ay binalot ng humanity upang tayo'y malinis sa ating mga kasalanan. So, siya po ay nagkatawang tao upang tayo po ay balutin ng kanya pong dugo upang tayo ay maging malinis at malinis po sa ating mga pagkakasala. Siya po ay isinakripisyo niya po ang kanyang sarili upang tayo ay malinis po sa ating mga kasalanan. So, kasi po hindi tayo makakaharap sa ating Panginoong Diyos nang tayo ay puno ng ating mga kasalanan. So, next naman po is, God reconciles with us. Ang ating Panginoong Hesukristo ay naging isang tao upang tayo ay i-reconcile sa ating Diyos, upang tayo ay mapatawad ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao nga po. Halimbawa po is, ito tayo at ito ang Panginoon, at hawak-hawak ng Panginoong Hesukristo ang kamay natin at kamay ng Diyos upang tayo ay pagbatin o magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. So, next naman po is, God is present with us. So, kahit hindi man po nakita ang ating Diyos or ang ating Panginoong Hesukristo, ay andyan lang po siya sa atin palagi sa pamamagitan po ng Santong Espiritu po. So, tayo po ay nabubuhay sa Santong Espiritu. So, kahit anytime po ay pwede po natin kausapin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagdarasal or ayun po. So, sa application naman po is, treasure Jesus as the most precious gift. So, tayo po kasi mga tao is marami tayong gusto, parang hindi tayo nakokontento sa isang bagay, pero ang tanging makakapag-satisfied lang sa atin ay ang Panginoon. I-treasure natin ang Panginoong Hesukristo and magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil kundi dahil sa Kanya ay hindi tayo malilinis sa ating mga kasalanan. So, next naman po is, put your faith in Christ's work of reconciliation. So, kailangan po natin ilagay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa Kanya pong ginawa. So, ayun nga po, ipinako po ang ating Panginoong Hesukristo para po tayo ay malinis po sa ating mga kasalanan. So, ipinako po siya sa krus upang tayo ay maging malinis sa ating pagkakasala. So, next naman po is, fellowship with the Father and His Son through the Spirit. So, dito naman po is, makibanding po tayo sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng Biblia or pakikinig po sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.